nga kung may tuturing ang musika pagdating sa ating araw-araw na pamumuhay. At alam nyo ba na ang pag-awit ay isang elemento ng sining kung saan ito ay nabubuo mula sa damdamin at para sa damdamin din? Masasabi rin natin ang pag-awit ay isang mahalagang sining sapagkat ito ay nagbibigay karagdagang buhay at inspirasyon para sa tao. Okay, para sa akin, nagbibigay daan ito upang makilala ang iba't ibang musika ng Pampanga. Dahil dito, nagkakaroon ng buhay at kulay ang mga simple at hindi kilalang musika ng Pampanga. Sa pamamagitan nito, makikilala ang uri ng musika. Hindi lamang sa buong bansa, kundi sa buong mundo. Sa kabila nito, hindi lahat na maintindihan. Ang awiting Kapampangan, ito ay makakatulong sa Pampanga upang makilala ang isang lugar, lalo na sa larangan ng musika. Sa iba, kaya nakakatulong kasi kahit na hindi nila naintindihan yung mga lyrics ng salitang Kapampangan, kasi kumisan maganda yung mga tono, yung mga lyrics na kahit hindi naintindihan, maganda yung pagkakanta nila, kaya mahilig silang makinig sa mga awiting Kapampangan. Kagaya natin, di ba? Hindi naman natin kumisan naintindihan yung mga kanta nila, pero kapag narinig mo maganda yung pagkakanta nila, gusto mong pakinggan. Ganun din siguro yung sa Kapampangan. Malaki ang may babahagi nito para sa atin bukod sa tayo nga ay Kapampangan. Nagbibigay ito ng mga aral at nakikilala yung mga hindi gaanong kilalang salita ng mga Kapampangan. Ang maibabahagi ng awiting Kapampangan kasi sabi ko nga, yung mga kantang Kapampangan makahulugan sa buhay ng isang tao. Kaya hindi lang sa buhay ng isang tao, kagaya ng mga nangyayari sa ating bansa, nangyayari sa mga lugar, yung parang makatotohanan yung mga kinakanta nila. Yung parang tunay na buhay, yung mga kinakanta nilang Kapampangan. Kaya kumisan nagagandahan sila sa mga kanta dahil sabi nga nila, makahulugan. Masasabi nating mataas na ang level nito sapagkat napakarami na sa ating mga Pilipino ang nagbigay karangalan sa ating bansa, higit sa lahat sa musika ng mga Pilipino. Kagaya nga ni Charis Pempenko, hindi ba? Kilala siya sa ibang bansa. Yun, nabigyan niya ng karangalan yung ating musika. Kung sa level ang masasabi niyo, siguro hindi na kalayuan sa mga awiting mga Tagalog, baka English. Halos karamihan sa mga ibang bansa nakikinig na rin sa mga awiting Kapampangan. Kahit na hindi nila masyadong naintindihan yung mga salita, pero gusto nilang pakinggan ito kasi sabi nga sa inyo, yung mga tono ng mga kanta ng Kapampangan magaganda. Tono, tsaka yung iba yung pang-akit ng kanta ng Kapampangan. Ako, hindi lang kasi Kapampangan nakikinig eh. Sa mga sasakyan, sa mga jeep, makita mo yung mga nakikinig, sabi nila, ang ganda ng Kapampangan song, di ba? Kaya siguro ganun na yung kalawak ng kanta ng Kapampangan. Wala, sapagkat
hanggat nananatiling buhay at patuloy na pinagayaman ng ating kultura, kailanman ay hindi ito mawawalan ng halaga sa atin. Yun lamang. Palagay ko, hindi. Walang hangganan yan. Habang nabubuhay ang tao, habang mayroong mga kapampangan, hindi mamamatay ang kantang Kapampangan. Palagay ko, hindi magwawakas ito, kundi lalong lalago ang mga kanta natin. Yun ang para sa akin. Kasi nakikita naman natin yung mga kanta ng Kapampangan ngayon. Okay. Lahat ng bagay ay may hangganan. Kaso, sa musika natin Pilipino, may hangganan din, pero may ibang kumbaga, yung may ibang ipapatuloy sa musikang kinagisan na Pilipino. Yun nga, may hangganan, pero hindi lahat ng mga singer, ng mga sikat na Kapampangan singer, sila'y hindi nila mapagpatuloy yung kanilang bawal sa mga anak nila, ganyan. Yun.